tila hindi napahinga sa malalakas na pagyanig ang Mindanao ngayong buwan. Kagabi po, magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa mga residenteng hindi pa rin nakakabangon sa matinding lindol noong June 8. Mula sa Davao City, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy. Ivan, hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Muli na naman silang niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kagabi, nabalot ng takot ang pamilyang ito na lumabas na sa kanilang bahay sa Fatima Uhaw, General Santos City. Nagyakapan sila sa labas ng bahay habang inuuga ng lindol. Wala namang nasaktan sa kanila. Ang bata namang ito, mabilis na binuhat ang nakababatang kapatid sa lumabas ng bahay kasama ng dalawa pa niyang kapatid. Sa Glan, Sarangani Province, mabilis na napabalikwas mula sa pagkakahiga ang babaeng yan at napatakbo palabas ng bahay. Alas 7:34 kagabi, tumama ang magnitude 6.5 na lindol na ang epicenter ay sa 70 kilometers southwest ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Bukod sa General Santos City, naramdaman ang pagyanig sa ibang bahagi ng Sarangani Province, maging sa Davao City, pati sa South Cotabato at Davao Occidental. Relax lang! Alam mo, Karatol! Pinakwitay na po! Apektado rin ang Sultan Kudarat, Davao del Sur, Zamboanga City, Basilan, Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu at Bukidnon. Ayon sa Sarangani MDRRMO, walang naiulat na sugatan. Gayunman, may isinugod sa ospital dahil sa panic attack. Magandang umaga, ito ang UNTV News Break. Isang magnitude 5.3 na lindol ang naitala ngayong umaga ng Biyernes sa Surigao del Norte. Batay sa monitoring ng PHIVOLCS, naitala ito bandang 5:17 AM kanina. Wala namang pinsalang inaasahang maidudulot ang lindol, pero posibleng mayroong maranasang mga aftershock. Wala namang napaulat na nasaktan matapos bumagsak ang bahagi ng ceiling sa Bicol International Airport Terminal ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Nangyari ito dakong 5:50 PM kahapon. Agad namang rumisponde ang mga CSIS Landside Unit at Airport Medical Team kasunod ng insidente. Humingi ng paumanhin si CAAP Director General Raul Del Rosario at tiniyak na hindi na mauulit ang kahalintulad na insidente. At yan ang mga balita sa oras na ito.